At mula naman po dito sa Cainta, Rizal, ang ating pong magtatanong kay kapatid Nelly ay si kapatid na Jess Abuda, isa pong Katoliko. Sige po kapatid, pwede na po kayo magtanong kay kapatid Nelly. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na niloob niyang makarating ako dito sa lugar na to. Pangalawa, magandang gabi sa inyong lahat. Hindi ko na po isa-isahin. Now, tutuloy ko sa aking katanungan. Sapagkat katotohanan na maraming iglesia sa ngayon. Now, hindi naman ako nagtataka kung bakit na nagkaganon. Sapagkat sa Biblia mismo, sinasabi ng Panginoon na maraming lilitaw na mga bulaang propeta. At siyempre, ang mga bulaang propetang yan ay hindi yan nagtuturo ng medisina, sayansya, ekonomiya, politika, kundi Biblia. Pero sa kabila na Biblia ang kanilang tinuturo, lumalabas na mga bulaan sila. Precisely, sa aking pagkaunawa ay sapagkat wala silang authority mula kay Kristo. Now, dahil dito, sa dami ng relihiyong ito, ako ay nagsumikap ng kahilingan sa Panginoon na ibigay niya sa akin ang pagkakilala ng tunay niyang iglesia na itinayo ng Diyos. So, sa akin namang sarili, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat mayroon pinakita sa akin na 3 batayan ng pagkilala at pagtuklas ng tunay na iglesia. Isa ay ang nagpasimula ng iglesia ng Diyos. Na walang iba kundi Diyos din naman ang nagpasimula ng iglesia niya, hindi tao. Kasi ang itinayo ng tao na iglesia ay iglesia ng tao. Hindi mapapasublian yan. Pero ang itinayo ng Diyos na iglesia, talagang iglesia nga yan ng Diyos. Pangalawa, ang isa sa batayan ng pagtuklas ng totoong iglesia na ito ng Panginoon ay yung lugar kung saan nagsimula ang kanyang iglesyang ito. At aking naunawa na ang iglesia ng Panginoon na hindi nagsimula sa Amerika, hindi nagsimula sa Roma, hindi nagsimula sa Pilipinas, hindi nagsimula sa Australia, o kahit man sa panig ng bansa ng mundo maliban sa Israel. At ang pangatlo, ang panahon ng pagsimula ng iglesia ng Panginoon ay walang iba kundi sa mula nung 33 taon si Kristo hanggang 33, sapagkat yan ang panahon ng kanyang pangangaral na kung saan sinabi niya, itatayo niya ang kanyang iglesia. Kaya kung anumang iglesia ang lumitaw pagkatapos ng Panginoon dito sa lupa, inaakala ko na iyon ay kasama na sa mga bulaang propeta na itinayo. At kung hindi sa Israel nagsimula, kabilang din yon. Sapagkat ang 3 pamantayan ko ay sumasagisag sa 3 katauhan ng Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pag nagkulang sa 3 ito, lumalabas na hindi tugma. At sa panahon naman, kung panahon ng pagbabatayan, panahon ng mga apostol na kung saan karugtong ng Panginoon, ang Katoliko ang tumutugon sa panahon na to sapagkat ang Katoliko lamang ang nakakapag-angkin kay Apostol Pedro bilang unang puno ng pananampalataya ng simbahang ito. Wala ko yatang alam na nakakapag-angkin kay Apostol Pedro na kanilang unang puno ng simbahan. Kaya sa 3 panukat ko na aking sinabi, itong Katoliko ang tumutugon. At ang iba ay kung hindi man 2 ang mali, 3 lahat. Lumilihis. Pangalawa, ang sabi po ninyo ay walang salungatan sa Biblia. Subalit, sa pagbabasa ko nitong Biblia na to, ang lumang tipan ay mayroong sinasalungat sa bagong tipan. Particular si Apostol Pablo. Sinasabi ni Apostol Pablo na mahalay sa lalaki ang mahabang buhok. Subalit kung titingnan ko sa lumang tipan, na bahagi din naman ng Biblia, si Propeta Samuel
simula nung ipanganak, hindi pinaputulan ng buhok ng kanyang ina. Kung hindi ako nagkakamali, yung unang hukom, si Samson, ay hindi rin pinaputulan ng buhok. Kaya nga nung maputol ang kanyang buhok, dahil sa kagagawa ng isang babae, nawalan siya ng lakas. Subalit, nung bumalik ang kanyang buhok, na nauli din ang kanyang lakas. Maging si Absalom na anak ni Haring David, ang nasusulat sa Biblia ay umabot ng 3 kilo ang kanyang buhok lamang. So kung 3 kilo yan, mahaba yan. Mahaba yan. At hindi ko na bibigyang halaga, pero sinabi rin sa Biblia na maging si Pablo man ay nagpaputol ng buhok. Sa makatuwid, nagpahaba din siya ng buhok. Isa pang bagay na nagiging salungat ay yung nasusulat sa Biblia na sinabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, hinatulan ko na ang taong iyon. Nang tinutukoy ay yung anak na nakikiapid sa asawa ng kanyang ama. Pero hindi yung kanyang ina. Hindi yung nanay niya na ang kanyang pinanggalingan. Kundi marahil, ibang babae yun ang kanyang ama. No? Subalit, ang wika ng Panginoon, ang sabi niya, huwag kayong humatol. Sapagkat ang panukat na gagamitin ninyo, o ang iahatol ninyo sa inyong kapwa, ay siya rin gagamitin sa inyo. Tatanggapin pa ninyo na ang 3 kong panukat sa tunay na reliyon ay kung sino ang nagtayo, saan ipinag-umpisa at kailan ipinag-umpisa. Yun lamang po. At maraming salamat. Salamat din po sa inyong pagdalo, kapatid na Jess. Unang-una, yung pong sinasabi niyong pamantayan, yan po ay isang paraan ng paghatol. Paghatol yan. Paghatol based on your own judgment para ang isang iglesia ay mapatunayan yung tama, meron kayong paghatol na ginawa. Binatay nyo doon sa 3 bagay na ang wika nyo, yun ay parang representasyon ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung mga huwes sa mga korte ng Pilipinas, humahatol din yan, bawal sa kanilang hahatol na wala silang batayan. Dapat ang batayan nila, yung mga batas, articles ng mga, ng konstitusyon, yun ang batayan nila. Halimbawa, kung wala man sa article ng konstitusyon, kailangan yun ay kasama doon sa hatol ng Supreme Court. Kasi pag hatol ng Supreme Court, it becomes a fabric of the law of the land. Although it is not lettered in the Constitution, when it comes from the Supreme Court of the Philippines, it becomes a part of the law of the land. Kaya yung hatol ng mga huwes, binabatay doon sa mga batayan na yon. Ngayon, alin ba yung bahay na ang Diyos lang ang may karapatang magtayo? 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saliga ng katotohanan. Ang bahay na ang Diyos lang may karapatang magtayo, yung iglesia. So tama po kayo ron, magkaisa tayo ron, kapatid na Jess. Diyos lang ang pwedeng magtayo ng iglesia. Kaya lang, hindi po totoo, kapatid, na ang iglesia ay nagpasimula sa panahon ni Kristo. Anyo 30 hanggang 33. Doon hindi po ako payag doon. Kasi ang iglesyang itinayo ng Diyos ay itinayo bago pa ipinanganak si Kristo. Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 7, versikulo 37. Ito'y yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid.
Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Yung Moises na ito, ang kasama nung anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Ito ang naroon sa iglesia sa ilang. The church in the wilderness. The church in the wilderness of Sinai. Yun po ang unang-unang iglesia na itinayo ng Diyos. Yun po ang Israel na kanyang kinuha sa Ehipto. Dinala niya sa bundok ng Sinai, tinawag na iglesia sa ilang ng Sinai.